Direkomenda ng LTFRB na tuluyan ng gawing legal ang mga motorcycle taxi na pumapasada ngayon bilang bahagi ng pilot study. Pero balak din ng LTFRB, ipagbawal na ang multi-homing o yung pagkakaroon nga ng mga rider ang higit sa isang ride-hailing company. Saksi si Tina Panganiban Perez. Para mabilis na makarating sa paroroonan, ang ilang commuter sa mga motorcycle taxi kumakapit, lalo na kapag mabigat ang traffic. Pero ang libo-libong rider na pumapasada ngayon, bahagi lang ng pilot study. Wala pa kasi talagang batas para sa mga motorcycle taxi. Kaya noong 2019, inirekomenda ng Kongreso sa Department of Transportation na pag-aralan ito. At ang rekomendasyon ng grupo nagkasa ng pag-aaral, enough a legislation that will eventually legitimize this habal-habal into a legitimate organization. Sa aming mga rider, masaya kasi 100% na kami magiging legal. Maganda sa hanap buhay yun. 3 TNVS ang pumasa sa vetting process para sa pag-aaral. Lumabas sa pilot study na maganda ang kita sa motorcycle taxis. Ang part-time rider, kumikita ng 9,000 pesos kada buwan. Mahigit 41,000 pesos naman sa full-time rider. Pero punto ng isang kongresista na dating tricycle driver, nangaagaw ng pasahero ang mga habal-habal. Sa probinsya ko pwede yan Pero sa Metro Manila hindi dahil ang daming tricycle at jeep sa Metro Manila. We are not against dito sa motorcycle taxi. Ang hinihiling lang po namin yung tamang bilang. Dahil kung hindi po, talagang mamamatay po kami. It's now up for the House of Representatives to determine if you should legalize this or not. ayon sa pag-aaral, ligtas naman ang mga motorcycle taxi. May insurance pa para sa mga rider at pasahero. As to the crash report, it is less than 1%, but when an accident happens, sometimes it tends to be fatal, sir, mas lalo pag sila ay nasa sideswipe. Sa ngayon, pinapayagan ng multi-homing o yung pagiging rider sa mahigit isang ride-hailing company. Pero plano na raw itong ipagbawal. Sinong kumpanya ang liable kung maaksidente po ang rider? Our subsequent memorandum pagbabawal ko dapat kung naka-enroll ka sa isang TNC company, hindi ka na pwede mag-enroll sa iba. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.